Good evening to everyone. No, we are here in Macau under the People's Republic of China. And behind us, Joby, is what? My dad is a contractor. Kaya ano ako yung bata. Nepo psychic. Nandito kami to read, no, yung mga some issues na still bothering our country. First time here in Macau. Outside the country kami. First time tayong mag-vlog. So si Joby, Vargas TV, lumalabas na ho kami ng bansa. Because we are a travel, a magazine vlog. Napansin ko, mas marami talagang nagsusugal sa Pilipinas kaysa dito sa Macau. Nagkataon kaya yun? Hindi naman, sugaro lang naman talaga mo. Maraming sugarol ngayon na Pilipino, no? Oo, kasi kumpara, halos kakalugkal yung mga sugalan dito. Pero sa Pilipinas, ang dami talaga nagsusugal. So kaya nanggagaling yung mga sinusugal ng mga Pilipino doon? Sa corruption. Corruption? Hindi. Kasi yung mga nagiging libangan ng iba, talaga ang sugal. Diba? Sa bingguhan, mga matatanda. So bagay noong unang panahon, libangan. Noong panahon, yung so yung sugal, yung gambling, hindi naman talaga mawawala yan sa buong mundo. Ngayon, nag-legalize nga yan, diba? Tama. So, parang part na rin ng existing sa kalakaran. Although, nasa tao rin naman yan kung magpapalubog sa sugal. So, yung mga nasusugal naman yung mga pera lang. Joby, yung malungkot yung mga public officials, yung mga yung mga karamihan din, diba? Na-involved doon sa ghost project, talagang ang lalakas daw magsugal. Yun yung balita. Pera ng bayan. Pera ng bayan. Pero going back to that, may mangyayari kaya doon sa mga Well, sana may mangyari sa investigation kasi ulit-ulitin ko, baka mamaya moro-moro lang yan, paiba-iba ng mga pagpapalit-palit uli ng mga alam mo yung committee sa Senate, pabago-bago, parang pinatatagal, pinaikot-ikot. So, nasaan na yung solution? Sana yung mapaparusahan. Hanggang ngayon, wala. Ilang buwan na. So, yung mga tao, nakikinig na lang ba tayo? Nakatungangan na lang tayo? Tapos wala naman palang resolution. May mga naparusahan naman, Joby, yung mga nagpo-protesta. Isko. Nasa naman, presidente natin kung talagang sinabi niya, mayroon daw talagang mapaparusahan. Yun ang sabi niya, di ba? Based sa reading mo, is the president serious? Serious? Oo. Sa reading mo, not necessarily seryoso siya na may maparusahan talaga. Sana lahat ng nabanggit na marami ang ninakaw, kasi ito nga daw, sabi ng mga tao raw, bali-balita, itong administrasyon na ito, ang pinakamatindi, ang pinaka-corrupt daw. No, kumbaga parang ang dami ng utang, tapos ang dami pang mga magnanakaw daw. Yun ang mga bali-balita. So, sa akin ko naman alam kung talagang totoo yun. May dalawang major event na nakakabahala. Una, yung loan, no, ng Korea, yung foreign loan from Korea, hinold ng Korean government because of the issue. Number two, yung nangyari sa kamag-anak ni Gretchen, no, dun sa Europe, na magpapapalit lang sila ng $300 na hindi sila pinagpalit dahil nga din sa issue. So ang pangit, di ba? Hindi maganda. Di ba ang pangit ng imahe ng Pilipinas sa ibang bansa. So napag-uusapan sa buong mundo na nadadama yung mga Pilipino. Ang bansang Pilipinas talaga is talamak talaga raw sa pagiging corrupt na public official. May mga nagtatanong, mapapalitan ba ang presidente, Joby? Kasi ang dami nang nag-read na hindi raw makatapos. May mga astrologers, may mga psychic, may mga card readers. May sakit akong nakikita talaga noong ko pa sinabi yan. Pero mas sinabi ko rin naman sa di ba na pwede rin naman niyang matapos ang kanyang term. Pero depende yon kapag medyo walang nagawang, lalo na ngayon, mas hinihintay ng tao ang solusyon ng problema sa nangyayaring corruption ngayon. Ngayon, kapag talagang walang nangyari at naging moro-moro ito, well, taong bayan na dapat ang maghusga. Kayo na ang bahala. Kasi kung gusto nyong na magbago ang Pilipinas, nasa sa inyo naman yon. Nasa sa atin pala. Kasi lahat naman tayo, akuin ko na rin, ako rin, maaari rin naman tayong lahat nagkamali kung sinong binoto natin. Baka, iba kasi nadala sa mga lang, alam mo yung kaibigan na dala o kaya mga kwento-kwento. So lahat yun, may kasalanan tayo part tayo ng mga pagkakamali. Pumili ng leaders, no? So ang pinakamagalang magagawa is nasa sa atin na ang desisyon. Well, kung sana mangyari nga, kung magkaroon ng talaga ang buong Pilipinas, may unity, bakit hindi? Totoong unity. Totoong unity, hindi yung kalat-kalat. Kasi yung nangyari people power, iba yung doon. Baka naman simula lang kasi yun. Diba? Simula lang kasi yun. Hindi naman yan overnight. It takes a while, no, to ripen. Pero kung bibigyan nila ako ng $200 million,
sa kapangkurap. Kasi ngayon, billion ang pinag-uusapan. Trillion. Trillion na. Trillion. Saan napunta ang trillion? Kaya nga trillion, Nasa mga March. mayayaman. Tapos ano nangyayari sa kanila ngayon? Bumibili na yung iba ng property sa Spain. Lahat ng mga ninakaw nila, inano na yun sa ibang bansa. We're talking about people who allegedly escaped from the law, like those congressmen na involved sa ghost projects. Nakalabas na, Mapapauwi kaya yan? O pag di pinauwi ng presidente, magagalit ang tao. mukhang ano, sana mapauwi. Pero Magagalit ang tao. unang-una may kaso, bakit nakalabas ng bansa? Oo nga. Diba? Oo nga. Meron silang hinaharap na kaso rito. Bakit nasa ibang bansa? Wala Bakit pa raw kasing nakalabas? kaso. Sabi ni Auntie Claire mo, wala pang kaso. Ay, isa pa yan. Na ano, dapat hindi ganon. In our country. May gulo naman ako nakikita pa na kasunod ng people power na nangyari. But this time, ang people power should be more solid. Coherent. When you talk about people power, based sa history natin, it is directed to a sitting government. So, sino ang target ng people power na to? Lahat. Lahat? Sino papalit? Well, syempre, sino ba ang successor? If the president is allegedly involved and the vice president is allegedly in corrupt cases, so what will happen? Who will Revolution. There will be revolution. It's up to the military. Kung mangyari nga yan, maayos ba ang patutunguhan natin o we just accept na patapusin si Bongbong Marcos? Yung iba talaga gusto naman talaga, hindi naman sa ano, no, gusto naman talaga na iba ng patapusin na lang ng ating presidente yung term termino niya. No? Kumbaga, bigyan natin ng pagkakataon pa rin talaga ang ating mahal na presidente. Oo. Di ba? Oo. Pero kasi kung nagagalit na yung tao at talaga puro nakawalang ng nakawan, siguro kailangan na natin kumilos pag gano'n. Pero depende pa rin naman sa tao. Ang dasal ko parati na sana matapos talaga ng presidente ang termino niya upang yung kanilang pangalan malinis talaga nila. Pero nag-aalanganin, di ba? Sinasabi ko, nag-aalanganin, 50-50 kapag talagang walang nagawa na solusyon at wala naman na parusahan. Siguro, yun na, taong bayan na talaga ang siyang kikilos. Why Sara is not articulating quiet and not articulating siguro the issue? ayaw mo nang maki-issue ni Sara si ating Vice President. Hinahayaan na lang niya muna kasi I don't want, mayroon siyang ibang problema na dapat okay. ayusin, di ba? So, alam ko, binigyan rin siya ng parang problema rin ng gobyerno o kaya kaso ata. Actually, kung papansinin natin, pointer finger sila ngayon eh. Tapos parang lahat nakakapagtaka, no? Lahat ng nakaupo involved. Ano to tayo? Bakit lahat ng nilagay natin? Hindi naman lahat. May mga ilan-ilan lang na matataas na nakaupo na nai-involve sa corruption. Anong mensahe ng Panginoon sa atin? Bakit ganito? Well, gawin natin higher yung discussion. Kasama na yan sa Bible, di ba? Diyan na nagsisimula ang kaguluhan kung saan na ang mga tao raw ay maghahanap daw ng mga solusyon at mapapabilis daw ang mga kaguluhan. Lalo-lalo na yung mga itong nangyayari sa atin sa mga bagyo, lindol, mararanasan na yan natin na matitindi. Ang naawa ko sa mga kabataan, sila yung mas more yun yung mas more makakaramdam, no? Yung lalo-lalo na yung nakalagay sa Biblia. Sana itong tao, buong mundo o Pilipinas, magdasal tayong lahat, manumbalik sa Panginoong Hesus Kristo, read the Bible. Bilang ako isang mangula, huwag niyo akong paniniwalaan, mas paniwalaan niyo talaga ang Diyos Ama na lumikha sa atin. Kasi I still consider myself na sinner, one of the sinner in the world. Ang problem kasi sa profession ko, na-judge kami, di ba? Kino-condemn kami and I was being judged. Kung papansinin niyo, ang dami-dami ng mga signs sa langit, sa kalangitan, na nakikita na sa iba-ibang panig ng mundo. And that sign is considered also na malapit na tayo sa kumbaga, malapit na dumating si Kristo. Pero hindi naman ganun kabilis. Kumbaga, binibigyan na tayo ng sign o pagkakataon na magbago pa rin ang tao. Ang tingin ko, it's not really sa government natin, hindi pwede yung resign all. Hindi rin pwede yung snap election kasi baka gumulo lang. Ako, I am for resign all eh. Pero when I see the logic, baka nga gumulo lang. Kasi galing na tayo sa people power, 1, 2, 3. Wala naman nangyari. Diba?
Baka may iba pang solusyon, baka magbago ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, no? Ang Para daming sa bayan. matatalino na Oo. nakaupo, mga lawyer, congressman, senator. Bakit wala sila makitang solusyon? Meron ba? O sabi nila meron naman, pero bakit ang bagal? Talking about frame of mind, marami jobing mga batang nag-aaral manghula. Oo. I encounter a lot of Talaga? young people. Why not offer your skills, your mastery? Gusto ko yung magturo sa mga bagong psychic, sa mga young Card reader, tarot card readers. reader, kung gusto niyo mag-learn ng about. The celebrity psychic, Joey Vargas. Mm-mm. You know, Joey Vargas is a master card reader. If I will put him in an academic point of view, PhD na si Joby. For 35 years, he is reading cards, tarot reader, expert in industry. So, for all those young people who are starting to learn, Joby Vargas is offering his skills, no? Ano to? Yeah. The Joey Vargas School of Card Reading. Para kang si Harry Potter. May kanya-kanyang wands. Oo, may Ang wands wands, siguro tarot Oo. card. No, ang dami na namang basher Ano ba na. to? Libre? May bayad? Ano ba to? Ikaw ang bahala dyan. Pag-uusapan. Pag-uusapan naman. we have a venue, no? We have a venue. So, sige, i-arrange natin lahat. Siguro, lahat na mag-a-approach, we will schedule and then we will discuss yung program and then whatever mechanics, na? Correct. Sige. May napanood naman pala ako, Joby, kay Vice Ganda. Sa kanya daw, hindi naman issue yung sir. Sa'yo ba issue yon pag sinir ka? Ay, hindi. Wala akong pakialam kahit tawagin nila akong ma'am, sir. Unang-una, hindi man Mister. ako, oo. So, hindi issue. Hindi issue yun. Hindi issue. Sa akin ako nasasaktan kahit tawagin niyo akong sir. Walang insecurity, no? Wala. Wala, still ano pa rin naman yun, Oo. respeto pa rin ng tao kung tawagin kang sir, wala tayong magagawa. Pero there are also some of the people are using sir As a respect. as a respect, pero yung iba pang insulto talaga. Kunyari, isang bading, talaga, kung tawagin mo yun, sir, Tama. talaga pinipilit pa, dinidiin. Yung tone, mararamdaman mo yung tone kung talagang binabastos ka, di ba? Pero sa akin, kahit mambastos ka ng sir or ano man ang itawag mo sa akin, saka hindi kong i-gain ang respeto sa isang tao kung hindi naman niya kayang ibigay. I don't care. Respect begets respect, no? Diba? Tama. Yes. Pero marami pa rin tayong kung tatanungin mo ako sa disaster, so meron pa rin naman tayong mga... Tumama ka doon, Joby. Naglulaan mo, 2 days later, gumalaw yung isang fault sa Cebu. Pumutok yung vulkan, di ba? Pumutok din ang Pumutok yung Taal. Taal. Grabing, hindi nagpakabog ang ng Luzon, no? Tapos Cebu, yung Samar, nabanggit Davao, din. and Cagayan. Pero meron pa tayong lindol kasi meron pa rin tayong hinihintay na What about the big one, the Joby? big one. So yung big one na ito ang problem natin, para siyang, alam mo yung nagpapahinog at hinog na ho ang big one. So ang dasal ko lang na sana hindi mangyari, magpatuloy ho talaga kayong magdasal. Ayokong matuloy ang big one, pero talagang based on science, mangyayari ang big one. So ang big one mangyayari dahil nga sa Metro Manila, maraming building, so mas ang cost ng debt doon mas malaki. 'Di ba? Unlike sa province, 50,000 kakaunti. Agad, immediately, 50,000. So ingat-ingat tayo, pero syempre wala naman talagang mas powerful kundi ang dasal. Collective prayers is really good, no? Yung dasal tayo. I hope God will protect us. Pero syempre kung talagang mangyayari ang big one, matuto na lang ho tayo magkaroon ng preparation. Well, diba? Ang inaano ko madilim or parang sa madaling araw mangyayari. Actually yung lindol na nangyari, gabi yun. Hating gabi. Di ba? So lilinawin ko doon, sabi sabi mo madaling araw. Pero madilim pa rin ho yun. Yung sinasabi kong... sabi mo doon, gabi. Gabi or madilim. Yung pinakamatinding malakas, parang feeling ko talaga medyo tulog ang mga tao. So hindi mo na ako umuwi sa condo ko. Kasi nasa 20 floor So you are saying talagang paparating. Oo. Paparating. Saka hindi naman Pilipinas lang naman ang lilindunin. Marami ng bansa. Tapos meron pa tayong bagyo pang darating. Yung magpapasko nga, meron pa rin tayong Kasi last time, di ba, may Aries full moon. It's a super full moon, no? I think the other day. And then there was eclipse, no? The other day. Anong impact sa mga tao? Magnetic, meron tayong magnetic force na medyo. Impact sa tao yon. Yung sobrang maraming makakaramdam na yun, sakit na mga sakit. Changes ba? Gulo ng isip? Gulo ng isip. Tapos yung iba ang panahon ngayon, so magulo ang tao. Mga sakit, medyo kakalat pa rin. Medyo may nakikita akong mga sakit.
na mga bagong sakit So, dapat... na lumalabas. Ay, oo nga. Actually, may virus na lalabas, ha? Dun daw sa isang town dito sa China, merong epidemic, Basta may virus yung lalabas. Oo. Pero hindi magiging cause yun ng Pandemic. lockdown, Oo. no? Kasi hindi na para maulit. Kumbaga para meron lang isang matinding virus. At abangan nyo medyo may nararamdaman akong presidente sa ibang bansa na dalawa na maaring mawala. Si Trump baka magkaroon din ng Kinikilabutan problema. ako, Joby. Si Trump baka magkaroon ng problema sa bansa nila. I hope Trump can also do something also kasi there will be a changes or revolution na pwede mangyari. Civil There will war. be a civil war also. In the United And at the same time, meron ako nakikita parang case na harapin ang presidente ng Amerika. Si Trump. Oo. So, I hope hindi rin mangyari magkamali ako. Nagkakagulong yun sa US, actually. Talaga? Oo. Pero Amerika, medyo may nakita akong problem sa presidente ninyo. At may sakit ako nakikita rin sa kanya. I hope ingat kasi baka magkaroon nga rin ng pagbabago o pag-alis din sa kanya. Pero may harapin siyang case. Okay. Total international, pumunta ka dyan sa discussion na yan. What will happen to this ceasefire agreement between Hamas and Israel? Pakikiramdaman pa ho yan. Papalayain ba yung mga in-hostage ng mga... pwedeng Oo, mapakawala papalayain. Kasi naman. isang So, condition. titigil yung konting ceasefire. Pero, ang naanuhan ko, parang may war pa ako nararamdaman Doon pa. Parang meron pa itong lalo nung papatapos ang taon. Talaga. Oo, parang merong mangyayari na namang war. Nga lang, please subscribe, The Joby Vargas TV. Follow us. Meron ho kami 1.5 million na viewers. Sana yung 1.5 million na yon Magdasal mag-subscribe ho. Tsaka mag-subscribe and then Saka sa help mga us pray. basher, Oo. imbis na mag-bash kayo, pwede bang magdasal na lang ho tayo? Tama. Read the Bible. Grocery. Turuan yung mga anak nyo magbasa ng Bible. Tama. Sa bawat isang pamilya, merong isang tao na nagbabasa ng Bible at explain nyo sa mga anak ninyo.